I'm living currently in France and I've been living there since 2021. Well, okay, magbibigay lang ako ng context kung bakit ako nasa France na or bakit ako lumipat ng France. So, nung nasa Manila pa ako, parang siguro nung bata pa ako, parang dream ko na talaga na mag-abroad. Tapos, nung time na yun, parang ang hirap kasi for me, humanap ng work. Yung hahanap ka ng company na magsusponsor sa'yo. So sabi ko, sige, mag-ano lang ako, masters. At least sa masters, parang after nun, mag-upskill ka sa career mo and at the same time, makakuha ka ng work eventually, gano'n. Tapos initially, gusto ko ng IT na master's program. Kaso, since yung background ko is hindi IT nung yun nasa university ako, nahirapan akong mag-apply sa master's program kasi requirement talaga na kailangan yung background mo ng university is IT, gano'n. So, yung in-applyan kong parang school sa Finland, may may educational agency ako na in-applyan doon. Tapos parang yun nga, sabi nila na, hindi ka qualified dun sa program kasi nga, wala kang background, ganyan. Tapos sabi nila, what if, try mo dun sa business school na partner namin sa France. Tapos, nung chinek ko yung program, meron silang path for project management na master's degree. Tapos, in English, ganyan. Tapos, sabi ko, swak sa career path ko kasi business analyst ako nung time na yun. So, parang, feeling ko parang progression lang siya dun sa career ko. So, nag-apply ako. Tapos, in fairness naman, sobrang bilis lang nung application. Parang March 2021 ako nag-apply nun. Or parang late February. Tapos parang mga in just 1 week, 2 weeks, parang na-receive ko na yung response na na-approve ka na, ganyan, na ito na yung next steps. Tapos yung program is mag-start ng September. So kailangan nyo din maisip kung kailan yung start ng school year. Oo nga. Umalis ako ng Pinas ng July. Ang bilis. End of July. Kasi para lang ma-acclimate ko yung sarili ko dun sa sa environment, sa new city, ganyan. Paano ba yung naging struggles ko? Siguro yung yung language barrier. Kasi especially na maliit yung city ko, like nasa probinsya ako nung time na yon. Hindi naman lahat ng tao doon nag-i-English. Kailangan mo din talaga mag-aral ng language. Like, sobrang importante din nun. Kasi kailangan mong interact sa mga tao and at the same time, gusto mo din ipakita na mag-i-integrate ka sa kanila. Ang hirap kasi nung parang, ano ko nga mag-friends, ganyan. Kasi parang, feeling ko baka disrespect din sa kanila. Parang, bakit ka nandito in the first place, diba? Ganyan. Kung gusto niyo talagang mag-move abroad, you really have to know it deep down na parang gusto mo talaga siya. Parang makakalaban mo din yung homesickness pag nandun ka, and you will go back to your why. Pull up a chair, drinks poured. Let's talk! Ito yung magandang program sa France is meron silang tinatawag na apprenticeship program or alternance na Hindi ko narinig. Na yung pagkungwari nag-masters ka or nasa university ka, meron sila talagang parang yung apprenticeship program na pwede kang mag-work and study at the same time. So may parang yung classes nyo is fit talaga siya para dun sa pwede kang mag-work. Okay. So ang isa ding maganda dun is pag nakakuha ka ng apprenticeship program, which is kung nga rin, nag-apply ka din sa company, yung company na yung magbabayad ng tuition fee mo. Okay. For the year. Tapos at the same time, meron ka pang sweldo. Pero yung sweldo mo is hindi naman Pang full-time. Pang full-time. Ano lang siya? For internship talaga. Parang for internship lang siya. Which is not bad at all. Like, sobrang laking tulong nun, Kasi mas mataas siya kaysa sa internship na salary. So yun din yung magandang option is pag nakahanap ka ng apprenticeship dun sa program nyo and yung company na willing mag-accept ng apprentice, gano'n. So yung sa first year ko, yun, puro mga foundations lang ng mga management courses. Tapos after nun, kailangan mo maganap ng internship after for 3 months.
And then, the second year, yun, buti na lang, yung internship ko sa company na nung una, naghahanap talaga sila ng apprentice. Tapos sabi ko, pwede bang mag-apprenticeship ako sa second year ko, pero mag-intern na din ako sa inyo ng for 3 months. Tapos parang pumayag sila kasi parang, okay, sige, wala namang mawawala kasi at least mag-work ka pa sa amin ng mas matagal. So yun, so parang naging 3 months na work sa kanila and then after nun, yung apprenticeship na for my second year. Tapos yung rhythm nung program namin nun is every 2 weeks. So 2 weeks nasa work ako, then 2 weeks nasa classes ako, nasa school. Tapos, nung time pa na yun, sa parish din ako nakahanap ng apprenticeship. So, nagta-travel ako by train. So, medyo siya, parang nakakapagod din. Pero at least, yung rhythm namin is 2 weeks. Para hindi din hassle. Kasi alam ko meron din yung iba na parang pwedeng 3 days sa office, tas 2 days, 2 days sa school. Depende yata. Siguro depende din yun sa kung malapit lang yung school more within the city, ganun. May ganung Do you think it would make a difference kung sa Paris ka nag-aral versus dun sa small town? Or kung papipiliin ka with what you know now, would you still rather study in the same city? Siguro kung afford ko yung sa Paris ng time na yun, why not? Kasi parang feeling ko talaga privilege na makapag study ka dun sa mga business school sa Paris. Like, iba talaga yung difference. Malaki pa rin. Parang feeling ko, kasi parang meron din ako mga nakilalang mga Filipinos na nag-aral sa business school sa Paris. Tapos parang ang ganda ng mga trabaho, ganyan. Yung parang hindi sila nahirapan. Yung opportunities din kasi. Oo. Like, mas maganda. Tapos, meron din namang pwede din kayong mag-apply for scholarships. So, yun din yung maganda sa France. Like, madami silang mga scholarships, either sa university mismo or yung meron silang Erasmus program din. Tapos, at the same time, meron din tayo sa Philippines, yung mga galing sa DOST, ganyan. Pero ang difference lang, yung sa DOST, for example, or yung sa mga government-backed na scholarships, kailangan mo bumalik ng Pilipinas after. Okay. Kasi sila yung nagbayad. Oo, sila yung nagbayad. Parang kailangan mong mag-serve sa Pinas afterwards. Sige, madaming options actually. Yung sa scholarship, ano yung requirement niya para bigyan ka ng scholarship? Dapat ba mataas din yung parang sa Philippines ba siya na kailangan mataas yung grades or hindi naman? Hindi ko sure. Siguro basta mag-apply ka lang tapos sila na mag-a-assess kung kung pasok ka, kung maganda yung scores mo nung college or whatever. Kaya importante talaga mag-aral tayo ng college. Pero after ng 2 years mo of studying dun sa city, hindi ko alam kung paano siya ipopronounce, hindi ko na i-attempt. Dun ka pa rin ba sa city na yun or hindi? Hindi na. So parang after ko graduate, hindi na din ako nagstay doon. Tapos, nag-start na ako mag-apply sa mga work. Parang tinry ko din yata mag-apply sa Michelin nung time na yun. Pero parang walang opportunity for me doon as project management. Kamusta naman yung community within the small city? Kasi we all heard na if you are an immigrant or a foreigner in a small city, parang mahirap mag-integrate. May na-experience ka ba na ganun? Hindi naman. Actually, dun sa small city namin, sobrang, or siguro kasi dahil student, din siya, known siya as student city, ang dami mo makikilalang mga students, ganyan. Okay. Tapos, at the same time, ang dami ring mga international students. Magugulat ka din na madami ring international students na nag-aaral doon. So, lumalabas kami, ganyan, nagpupunta kami sa parks, ganyan, or sa mga bars. Tapos lagi silang may mga parang mga pa-party. Ganun, tapos pupunta ka lang, ganyan. Kaya, madali ding maka-integrate and at the same time, makakilala ng mga iba-ibang tao. Siguro yun din yung advantage ng small city kasi parang kayo-kayo lang din yung nandun. So, may kilala na rin yung isa't isa. Yun talaga yung isa din sa mga struggle, di ba? Pag kung ngari after na after mo ng classes mo, like, kailangan mo na maghanap ng work. Tapos, so, yung isa sa mga struggle kasi kapag mag-student visa ka is
how you could prolong your stay sa country. Oo nga. So sa France, after mo graduate, tas after din matapos yung student visa mo, pwede kang, meron silang parang program na 1 year ka pwede magstay sa France to find work. Parang Para job mga seeker. job seeker. Job seeker, Ganun ganon. din sa'yo, no? Oo. Job seeker. Oo, so parang nung time na yon, so kailangan i-convert mo yung visa mo dun sa parang job seeking visa. Tas for 1 year. Tas nung time na yon, pwede kang pag may ganun ka, pwede ka nang either mag-apply for work na mako-convert for a work visa, or kung gusto mong entrepreneur path. So mag-a-apply ka ng, kunwari, mag-iisip ka ng business plan mo, ganyan. Tas yun yung i-apply mong visa. So, was it related din sa course na kinuha mo yung opportunity to get an entrepreneur visa or default siya? Hindi. So yung sa akin, pag nag-apply ka ng work, parang you need to make sure din na yung company is willing to sponsor the work visa. Kasi magko-convert siya. Tapos, meron din mga options ng work visa. Meron lang yung normal work visa. Tapos, meron din yung tinatawag silang passport talent. So, yung passport talent, parang yun yung, siguro alta kwalifikada. Dito. Oo, Okay. dito. Tapos, meron din yung isa yung blue card. Yung kahit sang Oo, yung European blue card Union. visa. Pero Okay. yung sa blue card naman, kailangan may certain amount ng salary para ma-access mo yun. So, parang sa France yata, nasa 55 or 56,000 euros per month. Ay, per month, sorry. Nung time na yun. Per year. Okay. Oo. So, yun. So, nung time na yun, nung after nung graduation ko, so naghanap ako, like, yun talaga yung isa din sa mga struggle, di ba? Pag kung ngari after na nung Ito na. after mo ng classes mo, like, kailangan mo na maghanap ng work. Tapos, nung time na yun, sobrang open na ako to anywhere within Europe. Sabi ko, bala na, ganyan. So, gusto ko talaga, nung una, sa Barcelona, parang yun talaga yung target. Kasi nandito yung friends ko, ganyan. Tapos, parang madalas ako nasa Barcelona. So, why not dito sa Barcelona, di ba? Parang every month ata. Nandito siya. Nandito ako. Jet setter. Tapos yun. So, pero at the same time, nag-try pa din ako sa France. Kasi, I mean, doon ako nag-aral. So, dapat lang doon din ako mag-apply, di ba? Tumatakbo na rin yung sa citizenship. Oo. Ayun sa yung sa company ko saan ako nag-apprenticeship, unfortunately, hindi nila ako inabsorb for permanent position. So, I really had to search for another job. So, di parang apply ka lang online, parang try mong ma-accept ka. So, yun din pala yung isang importante. Dapat kailangan may background or may work experience ka na talaga para makaland ka din talaga ng job. Kasi ang hirap nung time na yun. Like, even nung naghahanap ako ng internship, ang hirap din kasi meron din akong mga kakilala na parang hindi na sila nakahanap talaga ng ng company para makapag-intern sila. Kasi wala pa silang work experience or whatever. So, does it mean na, kasi di ba usually kapag ka student visa, tas sa school ka, may mga partners sila, di ba, na companies. So, kahit may ganun, mahirap pa rin. Oo, kasi parang kung nga sa amin, kahit partner namin, yung Michelin, parang ang hirap din. Kasi syempre, yung Michelin, depende din sa profile mo. Kung gusto nila or kung may background ka. Noong time na yun, parang more on kinukuha nila mga business analyst or mga data pala regarding sa data. So, yun. Medyo din, struggle din talaga siya. So, hindi siya yung parang porket naka-student visa ka. Madali agad. Kasi yun yung nasa isip ko Oo. na baka isa siyang maging opportunity dahil nandun ka na, tapos kilala nila yung school mo. Tapos parang vetted ka na dahil dun ka nag-aral. So, baka ma-absorb ka na. So, hindi pa rin pala. Oo, hindi pa rin. Tsaka isipin mo, madami ka din kakompetensya. Diba? So, parang mga locals tsaka yung mga nag-aral din. Oo, yung mga nag-aral din sa na same yung mo, profile mo. So, yun din yung isa palang struggle sa sa internship. Gano'n ka katagal naghanap ng work bago ka Nakahanap. Pa lang, March pa lang, parang nag-a-apply na ako, ganyan. Pero nung time na yun, nung March, parang nasi-stress na din ako kasi parang ang lapit na ng June! Oo, kasi tsaka isipin mo, ang hirap din nung process, tsaka matagal din yung process nung sa HR, ganyan, yung sa mga interviews.
Kaya so parang, ano din siya, nakaka-drain din siya. Tsaka Nung time na post-pandemic era pa yun. Oo, totoo. Parang nung time na yun, hirap din. That's it for today's episode. Please do not forget to like, share, and subscribe here at Chika Chika and Sangria!